Ayan, at kami ay nandito sa puntod ng aming mama. Ayan, nag-light up kami ng candle at nagdagdag ng bulaklak. I'm so happy kasi yung tinanim ko nung All Souls Day, nabuhay sila lahat. At yung aking gumamela nga ay mayroong bulaklak. Ayun oh, kita ba? Ayan. Baba nga ako para makita nyo. Ayan guys, oh. Look at that. Oh. Ito pa, oh. Diba? Survive. At may bulaklak siya, baby. Ayan. At ayan pa, oh. Oh, diba? Ayan pa. Buhay sila lahat. Diba? Si mama ko mahilig sa bulaklak. Tanggalan natin ng yellow na dahon. Ayan guys. Yung puntod ng mama ko. At ang aking bagets. Dan. Yan konti. Ayan, may dala-dala siyang tinapay, ayun oh. Siyempre, pag may tinapay, mayroong tubig, di ba? Kanyang bottle of water. Ayan guys. So, bago nga kami nagpunta dito sa puntod ng aming mama at papa at ate ko, nanggaling kami doon sa puntod ng lola at lolo ko at tito ko. Ayan. So, bago kami makapag-light up ng candle sa mama at papa ko at sa ate ko, dadaanan muna naman yung puntod ng lola ko, lolo ko, at tito ko. Ayan. So, ito yung view dito sa private cemetery na kung saan nakahimlay ang mama at papa ko. Alam nyo guys, maraming mayayaman dito. Ayun, nakita nyo oh. Talaga yung mga musileo, talagang milyon. Ayan, kita nyo ba? Ayan. So, isa kami sa mga simple lang dito. Ayan, meron din naman mga simple lang o mga single. Pero marami talagang mga milyon yung kanilang musileo. Alam nyo guys, if ever na ako ay pupunta na doon, no? Kung ako ay halimbawa lang, pero not so soon, kukunin na ni God. I-advise ko sa mga anak ko na wag akong pagkagastusan. As much as possible, kung pwede lang na wag na lang ilagay sa copy, no? Pwede naman sinorts ko. Especially kung i-cremate. Pwede naman na ibalot lang sa puting cloth. And then, wala na ring imbalsamo, dire-diretso na. Para hindi na gumasto sa coffin, di ba? I mean, practical. It's not bad to talk about this, no? Para to let our family members know na hindi natin kailangan pagkagastusan kasi ang daming nabubuhay na kailangan ng tulong. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba guys, since I was 17 years old until now, hindi ako naghahanda. Talagang mas gusto ko nung ako ay may pera pa, nung ako ay mayroon pang business na hinahandle until nag-abroad na ako. Every time na birthday ko, never na naghanda talaga ako. Nung ako ay nasa Makati pa, namimili ako ng kung ilang sako na bigas
at groceries na napakarami at magbabayad ako ng tao para i-divide nila yan at ipamimigay namin yan sa mga in-needs. And then nung ako'y nasa abroad, nasa Singapore ako, pag birthday ko, umaakyat ako ng Pulaobin. So, then sa Pinang, Malaysia, marami ring mahirap. And then, namimigay ako doon. Nung nasa Dubai pa ako guys, sa Sharjah, ang daming mahirap. Yes. Para ka lang din nasa Pilipinas at saka pa nagpunta ka ng Karama. So, doon ko ini-spend yung birthday ko. Namimigay ako doon sa mga kababayan natin doon, sa mga Indiano, mga Sri Lanka, na kulang yung sahod nila para makasurvive, no? Napakalaking bagay. Alam nyo guys, yung ginagawa ko na yon, medyo napapagod ako kariripak ng mga groceries, pero alam nyo bang masaya ako? Yes. So, to cut the story short, sa buhay natin, bawat gagawa natin, ang importante masaya tayo. Ano man ang ginagawa natin, never complain. Just say, praise the Lord. Thanks God for all the blessings. And kahit hindi ganun ka-perfect ang buhay, let's always say thanks God. Kasi hindi lahat na tao nagagawa yung mga nagagawa natin. Yung magkaroon lang tayo ng desire para tumulong, that's one of the big blessings. Yes. And I consider myself that I am blessed beyond measure kasi hindi man ganun ka-perfect ang buhay ko. Honestly speaking, minsan yung mga aso ko masarap ang ulam, no? Nung buhay pa yung aking Shih Tzu, naka-chicken yan pero ako naka-dried fish, no? Naka-chicken yan pero ako naka-sardines. So dumarating ako sa point na ganun guys. Pero alam nyo ba, I'm happy for what I used to do. Yes, yun yung importante. Kasi pag tayo ay nabubuhay na hindi tayo masaya sa buhay natin, so doon mag-start yung sickness. Alam nyo ba, katulad ng like kong sinasabi, ilang bisis ko na rin na-mention noong kulit ko, I'm a cancer healer. Yes. And without chemotherapy, gumaling ako. Kaya alam nyo ba, binabalik ko talaga sa Panginoon yung kagandahang loob na pinagkaloob sa akin ni God. Kasi nung sinabi ng doktor na you are in stage 2 cancer, magpa-chemo daw ako. Then, ang tagal ko nakasagot. Nung nakasagot ako, sabi ko sa doktor, no, I don't go for chemo. You know why? Ang mama at papa ko namatay sa cancer. Then my eldest sister namatay din sa rheumatoid arthritis. It's a bone cancer. And then my very young nephew at the age of 3 years old namatay din sa kidney cancer, no? Karoon siya ng kidney failure, then turn onto cancer. Yes. So siya ang pinakauna-unahan na namatay sa family namin as a cancer. So hindi ko alam kung saan bang galing cancer na to. But I pray to the Lord Jesus na tuldo ka na niya yung cancer na yon. Pero alam nyo ba guys, napaka-amazing talaga ng pagmamahal ni God sa ating lahat. Once na we keep praying faithfully from our heart, God will answer our prayer. I'm telling you. So kung kayo ay may mga pinagdadaanan, keep going in laban lang. Maging mabuti kayo sa Panginoong Hesus. Mas gustuhin natin na tumulong tayo sa mga taong buhay. Huwag na tayo magpakagastos pa sa mga bagay na for only one day. Pagkagastosan natin yung mga bagay na if ever na mawala tayo dito, mag-iiwan na magandang alaala sa karamihan. Hindi lang sa ating pamilya, kung hindi sa karamihan. Anyway, ako to, hindi ko alam kung ano yung desire mo sa buhay. So whatever it is, let's keep offering our desire to the Lord para lagi tayong gagabayan ni God sa bawat desire natin sa buhay. And that's it. I love you all guys and God bless.